So magandang umaga po sa bawat isa. Ito muli ang Pastor Fernand's Vlog, magtatalakay ng isang paksa sa oras ito. Pero bagong lahat, tayo po muna yung manalangin, mapagpalang Diyos na mapang sa lahat. Salamat sa araw na ito. Patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamatan at pinalakila sa buhay po namin. Salamat sa pagkakataong itong binigay mo para makapagbalag uli ng lingkod, Panginoon. Salamat po, Lord. At samahan po ang iyong lingkod sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoon, Amen. So, shoutout muna po sa ating mga nanood sa ating Bible Part 6. Ano po? Shoutout Gerald Bonillo is watching. So, Nori Ramonida, Tess Delgado Reyes, Ricardo Rayos Carluan, Ami Manasan, Lini Sandoval, Ravi Carparts, Dylan Errol John, Melchizedek B. Rivera, Flor Evora, Marian Estacio, Nora Moran Medallion. So tayo po magpapatuloy na sa ating pinag-aaralan. Ano po? So, introduction lang po yung ating pag-aralan na kung paano ba natin matututunan ang mga sinasabi po ng Biblia. Kasi nga po, ang iba pagka nagbabasa, masabi lang, may sablay Ang problema kasi hindi pinag-aaralan marami kang mababasa na para bagang sa pananaw mo ay hindi tama. Pananaw mo yun. Pero tandaan po natin na ang Biblia po, sinulat ito ng 40 manunulat at matatalino po sila at ginamit sila ng banal na espiritu po. So, ngayon paano ba natin pag-aaralan ang mga turo ng Biblia? Paano natin matututunan? Number 1, you learn by the revelation of the Holy Spirit. So, matututunan mo ito sa pamagitan ng kapayagan ng Holy Spirit. So, sabi po dito ay precede your time of feeding on the word with prayer. So, kailangan pala ipanalangin mo muna bago ka magbasa habang pinag-aaralan. Kasi nga, pag hindi ka nagbasa, ay siguradong matitira ka Talagang maiisip mo na mali ang Biblia talaga. Pero pag pinag-aralan mo, malalaman mo kung ano sinasabi ng Biblia. Pray for the veil to be removed. So, napag-aralan na po natin yan. So, pangalawa po, ay matututunan mo ang Biblia sa pamagitan ng regular na pagbabasa. Regular, po? So, kahit isang chapter a day. So, regular reading, po? Ibig sabihin ng regular reading talaga ay the whole Bible ay mabasa mo. Minsan kasi ay ang nadampot lang tayo ng isang talata, pero hindi natin binabasa ang buong chapter. Kaya ang tingin natin ay sablay yung Biblia. Po? Katulad ng sabi ng Diyos kay Haring Saul, patay mo lahat. Ang nakita lang natin yung utos ng Diyos na patay na, pero hindi mo tinignan kung bakit ba pinapapatay kat yung mga bata. So pag pinag-aralan mo kasi sa Biblia, sabi ng Diyos, kung bakit niya pinapalayas ang mga tao sa lugar na yun, ay sapagkat talagang masasama sila. May mamangkukulang, ayaw mangkukulang, tapos sinusunog yung anak sa apoy, anak niya sinusunog. So, ayaw po ng Diyos yun, So, pasinin po natin yung dahilan. Okay, so sabi po rito, set aside at least 30 minutes every day to read the Bible. So, maglan ka ng 30 minuto. 30 minutes po. So, depende sa time mo, kung ikaw naman ay may bakante sa araw, pwede naman yun, pwedeng tanghali. So, hindi naman po sukwaro ang Diyos na talagang tayo ay basahin ng buo natin, So, may time ka, sa isang araw. Kasi ang Diyos po nagbigay sa atin ng 24 hours, po. So, kung tayo nag-ika po ng pera, So, yung ating time, ilan po ika po ng yung 10% ng 24 hours? 2 hours and 40 minutes. Ilan po natin sa Diyos yun, So, minsan kulang pa nga po. So, ang gusto ng Panginoon ay maglaan tayo ng 30 minutes sa pagbabasa ng Biblia araw-araw. Read one psalm daily. So, ibig sabihin yung awit, aklat ng awit. You will read through Proverbs once a month. So, pwede natin mabasa ng isang buwan, Read 3 pages of the Old Testament once a year. So, yung sinasabi, buong isang taon, po. Read pages of the New Testament daily. So, kailangan po nating basahin ang bagong tipan araw-araw.
You will read through the New Testament 3 beses isang taon. So, hindi naman pala mahirap ano. As you read, once a yellow transparent felt tip marker. So, kailangan po ay, kaya may mga marker po tayong nabibili ka sa PCBS na sinasalungguhitan po natin yung Biblia para po mabasa po natin. Ano. So, maganda po yun na matanda natin, matalata, kasi alam, makakatulong po sa ating buhay. Ano po. To highlight verses. So, yung sabi dito, highlight, napakaganda. Ano. That speak to your need and bless you. Ibig sabihin, ito yung kailangan mo, ano, at pwede magpala sa iyo. At ito po yung pangatlo na hindi ginagawa ng marami. Ano. Kaya nga po sinasabi sa Blind Biblia, katulad ng sabi ko nga po sa inyo, kwento ko sa inyo na ang purpose po ng Ben-Hur, na sinapelikula yon, kasi ang purpose po nung gumawa nun ay para sirain ang Kristyanismo. Ano po? Yung Christian, sirain. At para masira niya, basahin yung Biblia. Ano po? Nung binasa ang Biblia, kababasa niya, na-converte po siya. Kaya po yung Ben-Hur po ay Christian film. Ano po? So, hindi niya salit na sirain ang Kristyanismo, hindi po. Ano? So, once na nagbabasa ka ng Biblia, maraming pagbabago maganap sa iyo na po. Hindi ang simbahan, kundi pagbabasa ng Biblia. So, sabi po dito, you learn a systematic study. Pag sinabi systematic, ay hindi yung, kasi may nagawa na iba, ganito sasabihin ng iba ano kang salita ng Diyos? Ayun, biglang yun, ano. Sabi yun, ikaw ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay kailangan basahin mo yung whole chapter para malaman natin. Ano. Hindi po bigla tayong bubuklat ng Biblia. So, kailangan po natin book by book, verse by verse, chapter by chapter. Yun po ang pagbabasa. Ano po. Hindi yung bigla natin bubuksan ng Bible. Paano kung nabasa natin nagbigti Judas? Tapos, ang mangyayari nito sa nabasa mo nagbigti Judas, may problema ka, magbibigti ka rin. So, yun ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi po. Bakit po nagkakaganon? So, dahil sa ating kakulangan ng kaalaman, ano po, paano basahin? Ito po yung you learn a systematic study. Study the outlines in this topical concordance for 25 minutes daily. So, kailangan may concordance po tayo. Ano? Yun. Na siyang gabay natin para masundan natin. Halimbawa, may mga verse po patungkol sa ano ba yung tamang pamumuhay, paano ba unlad ang buhay mo, meron yan, ano po. Yun. May mga tinatalakay pong topical na tutugon sa ating pangailangan. Read every scripture reference as you study through outlines. Yun. Write notes alongside the verses in your Bible as you study. So, kailangan po magsulat din po tayo. Yung mga revelation ay binibigay ng Diyos sa atin through the Word of God. So, kaya pagka meron po tayong ganyan, makakatulong po yan sa ating buhay. Select one verse out of your 25 minutes of reading and study that was a blessing to you. Ano ibig sabihin nito? So, at least 25 minutes ng yung pagbabasa ay talagang pumili ka ng isang talata na makakatulong sa iyo. Kaya maganda nga po meron tayong sa ulong talata para maganda na po. Use 5 minutes to memorize that verse and the reference. 60 minutes 1 hour a day keeps the devil away. So, para ang diablo hindi makapenetrate sa atin, para sa Satanas. Alam niyo, marami ngayon nagpapakamatay, katulad sa school po ng Yotiboro National High School. Bakit po nagpapakamatay? Wala po sa salita ng Diyos. Diba? Minsan sa bahay may problema, walang nakapangaral doon, ano po. So, pero alam niyo, kung nakapagbasa po ng Biblia yun, hindi po magpapakamatay. Alam niyo, yung pagpapamatay po ay, kaya nagpapakamatay ang tao dahil nawalan siya ng pag-asa. Dahil sa pamilya niya kasi hindi niya makita yung pag-asa. Pero once nabasa niya yung Biblia, kahit may problema sa tahanan niya, ay ma-relieve po siya. Wala man lang nagpaalala. Po. So, dapat ay ganun. Para maiwasan yung pagpapakamatay. Nakakalungkot na kung ang naging papakamatay pa yung mga malatalino. Po. So, nagkaroon pa lang depressed pala, hindi alam ng magulang na meron palang depression. O, di po ba? So, mahalaga po ang salita po ng Diyos. Sabi ni David, ang salita mo'y tanglaw sa aking buhay. Po? So, ito yung ginamit sa mag-asawa. Po? Na, di ba, pag kinakasal, yung salita po ng Diyos ang nagbibigay liwanag sa kanila para hindi sila naghihiwalay. Yun. Minsan ay, sa totoo lang po, sa pag-asawa natin, hindi naman po perfect lahat tayo. So, may pagkakataon na nakikita mo yung kahinaan ng asawa mo kapag ka napangasawa mo na siya.
Kami nga po mag-asawa, muntik na kami maghiwalay dati niyan, no? Kasi dumaan kami sa tinatawag natin adjustment period. Kasi ang akala ng marami, ang pag-aasawa ay honeymoon stage lang, ano. Ganda pag honeymoon, okay, gandang-ganda ako sa'yo. At minsan di mo makikilala yung asawa mo sa habang kay mag-girlfriend pa lang. O di ba? Pero tanda natin, kasama sa pinakasalan natin, yung kanyang kahinaan, ano po? Yun. Kasi sabi sa hirap at ginhawa. Pag sabi hirap at ginhawa, pati yung kahinaan ng asawa mo, dapat kasama mong pinakasalan yun, ano. So yun. At bakit po marami naghihiwalay ng mag-asawa? Kasi nga po walang Biblia, ano po. So ang Biblia po ang magsasabi sa iyo na dapat manatili ka sa pag-asawa. Sabi kasi ng Panginoong Jesucristo ay ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Pero bakit naghihiwalay? Kasi nakikita yung kahinaan ng isa't isa. Pero alam niyo po ba, ang sabi ng Biblia, 1 Peter chapter 4 verse 8, love covers the multitude sin. Ibig sabihin, yung mga kahinaan ng mga asawa na po natin, ano, yun, talagang ang Biblia po ay siyang gabay natin sa pagsasama. O sabi pa rin po dito, ano, kasi ang diablo po ay laging sumasalisi. Gusto niya ng paghiwalay ng mag-asawa. O di po ba? Kaya alam nyo, kami pong mga pastor nagkakasalan po. Hindi po kami pabor doon sa annulment, ano po. Kasi tandaan po natin, ang kasal po ay isang sagrado sa harapan ng Diyos, ano po. Yun. Sagrado po yan. Hindi dapat na, kaya kita nyo po si Lagman talagang, sabi ko, yung pagkakasablay naman ng tirada nito, ano. Kaya nagdebate sila ni, ano, sino ba yung Marcoleta, ano. Walang magawa kay Marcoleta eh. Dampot siyang dampot ng salitaan ng Diyos, pero sablay yung kanya interpretasyon ni Lagman. Nakita ko pag dumadampot na ko, sabi ko, ay dapat kasi ito po dapat ang mangyayari no. Sana bago ka nag-asawa, inisip mo muna 'yan. 'Di ba? Bakit kasi ang nangyayari gusto niyo isulong yung annulment pero hindi niyo naman binabawal ng taong magmahal. O 'di ba? Dapat kasi sabi mo, mahal na mahal mo yung isa. Mahal kita. Oh, kahit sino ka pa. Ay bakit nung magpakasal na, ang nangyayari pa ay sasabihin mo kung alam ko lang ganyan ka, hindi na sana kita pinakasalan. Di ba? Pero nung una, nasabi mo O di po ba? O kaya nga, yun yung gusto ko itanong muna sa mga nagsusulong ng annulment, ano po. Okay lang maghiwalay. Alam ba, binububog talaga yung asawa. Humiwalay. Pwede naman yun, sabi naman ni Pablo. Pero hindi ka pwede mag-asawa. Yun, doon kami against, ano po. Kasi unang-una, talaga naman po tayo may mga situation pagdadaanan na minsan, salit ng asahan na nakatulong sa'yo, minsan nagiging problema mo pa, ano. Pero wala kang magagawa kung talagang dumating ka sa point na ganoon. So, ang masasabi lang po natin, sagradong kasal, ano. Mahirap naman po ipag-pray natin na sana mamatay na yun. Hindi po pwede yun. Alam niyo, nakalagay po sa Biblia din, nabasa ko din, kamatayan lang ang makapag-ihiwalay. Yun po ang sabi ng Diyos O, di ba? Ay, sino pong may gawa ng pag-iwalay? Di ang diablo. Ay, kayo, makadiablo po kayo. Di po ba? Kami pong mga pari, mga pastor ay against pa sa annulment. Ano po? Dahil nakakainsulta man pong tingnan kapag kayo mag-asawa na kinasal namin naghiwalay. Ano po? Kaya nga ako pag may kinakasal ako dito, unang tinatanong ko ba talaga yung magsasama? Kasi kung hindi ko ipakasalan. Ano ko yung bayad nyo? Di ba? Kahit bayaran mo ko hindi ko talaga kasal. Bakit? Kasi unang-una, pagka nagpakasal ka, tatalian ka na yan O di ba? Hindi mo pwedeng ipuputol. Madaling magtali ng kasal. Yung magputol ang mahirap. Kasi sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghulan ng tao. Bakit nangyayari ang paghihiwalay? Bakit nangyayari ang pag-annulment? Okay lang na okay lang na sa panahon ito, halimbawa, binububog ka talaga, hindi ka makisama. Pero ang punto po natin, hindi ka pwedeng mag-asawa. Ano po? Nakalagay sa Biblia yan So wala kang magawa, talaga kung sabihin pasang langit. Kasi unang-una, dapat munang pinag-aralan yung imong papangasawa. Pwede naman yun, ano po. Kasi meron tayong layang magpasya Ay, ba't kayo pumasok sa pag-asawa tapos sasabihin nyo, maghiwalay kayo, ano po. Ngayon, ilang taon na po kami nagsasama ng asawa ko, natanggap ko na kung sino siya. Di ba? Tanggapin natin ang asawa natin na ganun talaga may mga lalabas dyan Di ba ba? Pag naghiwalay ko, sino apektado? Pati anak, ano po, sira ang pamilya. Ano po?
So, at hindi po gusto ng Diyos yan. Sino po may gusto di kayo mga kongreso ang gusto nyo, lalo si Lagman, no? Kaya sa Lagman po, hindi ko na iboboto yan, no? Pati si Rezo Tiberos ay ganyan din ang kanyang attitude. Nagkoko siya ng pag-iwalay. Ang tanong ko naman, may asawa ba siya? Nakita ko wala pala bakit nakikialam ka sa pag-asawa? Di po ba? O dapat wag muna kayo magpakasal. Yun po ang sabi ng Biblia Di po ba? At kaya kasi kaya nga sa kasal, ito po ang nakikita natin. Di ba yung huling ginagawa ng mga pastor minsan? Sa amin po, yung mga pastor namin, kahit ako nagkakasal, yung, di ba may kandila, 2 kandila yun, sinundang pareho. Tapos may isang malaking kandila. Ang purpose po noon, ang sinasabi po doon, halimbawa, yun ay tumutukoy sa mag-asawa yun sa both parties. Na kaya nga pag sinindan yun, ibig sabihin, pareho silang malakas, May pagkakataon ba, patayin yung isang kandila, May pagkakataong mahina yung lalaki, so nagpapalakas yung babae. So may pagkakataon mo yung babae mahina, nagpapalakas yung lalaki, So ganun po yun. Ngayon, paano kung parehong mahina sila? So ang kailangan lang po natin gawin, paglapit sa Panginoon, Laging ganun dapat. Yun po ang nakalagay sa Biblia, Ay kita nyo, saan nyo sinasabi nyo kayo ay makadiyos yan? So hindi po tama, Yun. So kaya hindi po tayo pumapabor sa ganun, Kaya sabi ko, dapat ako muna makausap ko sana itong mga kongreso na ito, ganun pag-iwalay ng mag-asawa, gustong-gusto niya pala maghiwalay. O di ba? Ay hindi po maganda yan. Kasi talagang sabi ng Panginoong Kristo, lalo Kristiyano tayo, sabi ng Panginoong Kristo, ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. So lalo kayong mga binan, ay wag po kayo maging cause ng paghiwalay. Di po ba? Palibasa, hindi nga kayo nagbabasa ng Biblia, na sinasabi ng Biblia, na ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng maghiwalay ng tao, ay bakit po naghiwalay? So ngayon dumating po ang panahon ng tapos ng adjustment namin, may mga nakikita pa rin kami sa isa't isa. Ay ngayon po natanggap na namin Yun. Nangyayari po talaga kahit sa sinong pastor nangyayari yan. Na talagang kasi tao po tayo At ang mga asawa po natin, kahit tayo hindi naman perfecto. So tayo piniperfect lang So kailangan unawain natin yung kahinaan ng mga asawa po natin. Yun yung sabi ng Biblia Ano sabi ng Biblia? Babae, pasakop sa lalaki. Ito po ang mali ang pananaw sa pagpasakop O pag sinabi ng babae ng pasakop, bubuntalin mo baga, hindi pagpapasakop yun. O di po ba? Ang ibig sabihin ng pasakop, respeto yung asawa mo. O di ba? Kung masama pinapagawa ng asawa mo, sundin, pero respeto mo siya. Huwag mo siyang, ito po ang respeto Huwag mong ipagkakalat yung kahinaan ng asawa mo. Minsan nakikita ko, pinagchichismis yung asawa Asawa mo yan. Alam niyo ba ng pag ikay sinusuntok yung asawa mo, di ba? Isang katawan kayo. Anong tawag mo sa lalaking sinusuntok yung sarili? O di ba baliw yun O nangyari tayo ay ganyan Tandaan po natin yung ating pong, di ba? Yung ating pong mga asawa, tadyang po natin yan Kaya nga bakit dito nilagay at hindi dito? Para hindi ka underin So tanda natin kayo mga babae naman nga under, mali po kasi nilagay kayo sa dibdib ng lalaki. Dito kayo kinuha, di po ba? Kaya kulang saan ba ang pwesto ng babae Yun ang ibig sabihin yun. Kaya ikaw ang kapunuan ng kulangan ng mga lalaki O di po ba? So sabi naman sa amin, sabi naman sa mga lalaki ni Paul, kayong mga lalaki ay mahalin niyo yung asawa. Mahalin ng asawa Yun po. At kasama sa pagmamahal yung umunawa. Ngayon, may mga babae naman nagsasabi, bakit hindi ka naman nagsasabing I love you? Minsan kasi mga lalaki po nakukornihan siya. Pero hindi ibig sabihin hindi kanya mahal mahal ka niya. Hindi nga lang niya in-express kasi parang hindi naman kumbaga parang nababadoyan kami doon sa amin sarili. Pero mahal namin yung asawa po namin. Yun. At tatanggap naman natin ang kahinaan ng isa't isa. Yung pong pinakamaganda. Bakit? Kasi nga nagbabasa tayo ng Biblia. Sa sunod, summary of what the Bible contains. Yun. And dapat isummarize mo anong sinasabi ng Biblia talaga. Anong nilalaman. Number 1, law. Principally, of course, in the first 5 books of the Bible. Ito po, ano po ang law? Yung from Genesis to Revelation, tawag po dyan, Pentateuch, that means law. 5, ibig sabihin, Pentateuch, Penta means 5, Chuk means books of Moses. So
So yan, yung law po yan. Ano po, tumutukoy sa batas. O mari tanong nyo, ay bakit nung araw ay pinahintulutan ng Diyos na mapangasawa ni Abraham si Sarah gayong kapatid niya? Kasi kakunti pang ang tao noon, wala pang batas noon. At hindi po nakaka-apekto sa genes na mag-asawa. Yung kita nyo ang tinuring Isaac po. Diba? Kailan binawal yung pag-asawa sa malapit na kamag-anak? Panahon po ni Moises, bawal na po yun. Kaya makikita natin, kung magpinsan kayo, lalo po kung magpinsan, abnormal po ang labas ng bata, apektado po ang genes, No, tandaan po natin, pumasok na po yun, yung ganung pagbabawal, yun. At yun po sa panahon ng Exodus, po. So, in Genesis po, through Deuteronomy, ito po yung sinasabi. Understanding this book is fundamental to all that follows. Ito po yung pangunahing dapat na sundan, na nating sundan. Po. So, sunod, history is presented in the Old Testament from Joshua to Esther. Ito po patungkol sa kasaysayan ng Israel. Po. So, in Genesis po, ay kasaysayan paano nagsimula ang kasaysayan po ng tao. Po. Na sinasabi po ng Biblia, ng tao po ay hindi nagmula sa unggoy. O di ba? Alam niyo, ito po yung pananaw ni ni sino ba yung may pananaw na yan? Si Charles Darwin kasi sabi niya nakakuha siya ng buto na Neanderthal man, po. Ay ang logic na lang po ganito. May nakita ka bang unggoy na naging tao? Wala naman eh. O di po ba? Wala po. O. Di ba? So, yun po kasi ay hindi sila naniniwala sa Diyos noon. O yan sabi ng Panginoon, ito po matindi Sabi ng Panginoon, Genesis 1:27, dalang lahat ng tao, o 1:26 ng Genesis, ayon sa ating wangis. O, wangis pala ng Diyos eh. O, di ibig sabihin yung unggoy pala, wangis ng Diyos pala yun. Kita mo sa Biblia. At tinanong ko yung picture niya, ni Charles Darwin, ay mukhang unggoy nga eh. O, di ba? Tinanong yung mukhang unggoy. Pero hindi ka unggoy, O pwede kang magpakaunggoy pero tao pa rin po. So ito po yung sablay ng siyensya Sabi nila ang hayop, ang taong pinakamatas na hayop. Alam niyo hindi po eh. Alam niyo bakit? Kino-connect niyo kasi lagi doon sa tinatawag nating mamas, nagpapasuso. O ganito, kung nagpapasuso, ano yan eh, pinakamatas na hayop. Ang tao po ang pinakamatas na likha ng Diyos. O kaya sabi mamamahala ka eh. O di po ba? Kaya nga hindi po tama yung pinakamantasay. Kasi kung ganito ang logic ito. Sige, kunin natin ang logic na ito Basta't lahat ng hayop na ang buntot ay kulay itim, pusa. Paano ko yung aso ko ay makita kong itim din yung buntot? O di yung palang aso ko'y pusa din. Kita mo yung logic mo, sablay ka doon. Kita nyo, bago tayo dumampot ng sinasabi natin, yung mammals ay hindi po hindi po ako nagpapasuso at pinakamatas na hayop. Kaya nga doon sa sinasabi natin, pinakamatas na hayop, kita nyo, dahil ang alam ng tao, hayop din siya, pinakamatas na hayop, ay nagpapakahayop nga. Pero yung dapat pumanawanan natin mga tao na tayo po nilikha sa wangis ng Diyos. O Diyos yan eh, ang Diyos pala ay hayop. O makikita natin So hindi po, tayo po kasi mag-isip muna, bago tayo dumampot ng isang lohiko, tingnan natin, sablay yung lohiko na yan eh. Di po ba? Ay may sasabihin mo, basta nagpapasuso ay pinakamatas na hayop. Iba po yung hayop sa nilikha. Po? Ay ngayon, maaaring tanong mo, ay pastor, ba't may mga tao nagpapakayop? Tama, nagpapakayop siya. Nag-aasal hayop. O asal hayop, pero hindi sinabing hayop siya. O di po ba? Bakit hindi niya kasi naunawaan yung kanyang sarili? Akala niya hayop siya, pero sa totoong tao siya. O di ba? Ngayon, bakit po naging masama ang tao? Dahil nga sa kasalanan ng ating unang magulang, po? Meron tayong Adamic sin. Yung kasalanan ng minana, po? Para mawala po yan, ang ginawa ng Panginoon? Binayara sa krus ng Kalbaryo. Po? So ngayon ang tanong, pagka ba tinanggap mo si Kristo, anong nawawala? Wala na bang kasalanan? Meron pa rin. Pero ang nawala lang yung Adamic sin, na yun yung kasalanan na ikamamatay ng tao. Yung hiwalay sa Diyos. Ano po ang meron pag tinanggap mo ang Panginoon? Sinful nature. Nasa makasalanang katawan pa rin po tayo eh. Kaya dito marami sumasablay sa Marcos at saka Deuterians. Akala na kapag si Duterte ang naupo, gagandang bansa po natin.
magiging banal ang bansa. Hindi po. Lahat po tayo makasalanan. Lahat po'y kurap. Kahit ako kurap, si Pastor Fernan, kurap din po. Bakit? May kasalanan ako eh. Di po ba? Wala pong taong perpekto sa mundong ito. Ano po? Lahat po nagkakamali. Pero ano po ang maganda po sa bansa po natin? Meron tayong leader. Ano po nasundin natin? Di po ba? Alam nyo, ang isang privilege po natin Pilipino na hindi naman inalis ni Marcos, ano? O, bilang mo, ano yung karapatan mo? Karapatan kang magbahay ng sarili mo. O, di ba? Sa Korea, hindi po nakakapagbahay ang mga mamamayan doon. Tayo nakapagbahay tayo. Pinakalaman ba ng gobyerno yan? O, pero ito po ang dapat tingnan natin. Kahit pa ikaw, kahit bahay mo yan, ang lupa mo, lupang Pilipinas pa rin, sino ang namamahala? Di ba yung gobyerno po, ano po? Hindi naman kinukuha yan ng gobyerno eh. Kaya ako nagtataka doon sa isang reliyon na na hindi na papasok ko sa bayan Magiliw. Alam niyo, ang bayan Magiliw po, dapat tumayo ka dyan. Kasi yung pong pagkakaroon ng bandila po ay isang ano po yan, isang karangalan po. Bakit? Naging republika po tayo. Dati hawak po tayo ng ibang bansa eh. Di po ba? Republika po tayo. Ang napakaganda po ng bansa po natin. Ito isipin natin, lalo yung mga Duterians, mga BBM. Ako wala po akong pinapaniganan po. Yun. Lahat may kinaan po eh. Ang sabi po ng Biblia, ito po sabi ng Biblia, Romans chapter 13 verse 1, ang bawat tayo pasakop sa pinuno ng pamahalaan. Sapagkat ang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang bawat pamahalaan ay tinatag ng Diyos. Diyos pala nagtatag niyan eh. O di ba? Eh paano kung masama yung gobyerno? Ang masasabi ko, tinatag pa rin ng Diyos ang gobyerno. Kung masama man sila, hindi gawa ng Diyos yun, gawa ng tao yun. Ano po? Yun. Alam nyo, kung nung sinulat po ni Paul yan, nung sinabi ni Pablo yan, alam nyo, pinakamasama po yung emperador, yung emperor ng Roma, pinapatay yung Kristiyano. O, di ba ba? Di sana sinabi ni Paul na wag na tayong magpasakop, hindi eh. Eto pong gawin natin, pwede ka naman magalit sa gobyerno, pero sana, hindi tayong pababain si ganito. Ang tanong, pag napapababa ba si BBM, at pag pinaupo mo yan, gaganda pa rin. Hindi, ang dami din mga batikos kay Duterte nun eh. Katulad nung pandemic O lahat, wala nakalabas nun. O ano nangyari? Tapos sasabihin nyo eh, hindi ko mag-get yung sinasabi mo. O hindi mo nag-get. Pag nag-get namin, ikita mo nung panahon dito ng pandemic, yung isa dito sa hinuli eh. O kita mo na. Dahil ang iniisip, may COVID siya. O kita, marami ng trabaho din eh. O di po ba? Kapag sinabi ng China, may COVID nga tayo. O di po ba? O tapos, ito ang sablay natin. Di ba? Nung bata tayo, pinag-aaralan natin, exhale, inhale. Bakit inhale? Kasi galing sa halaman yung iyong hininga, Yung hininga naman, ilalabas mo para sa halaman din. Pag tinakpan mo yan, ano mangyayari? O kita nyo na. Kasablay ng mga doktor, kay Remy turo niyan eh. O di po ba? Kaya makikita natin na hindi rin maganda ng panahon niya. So, hindi ko naman ako against kay Duterte. Okay din yung tinatawag natin war on drugs. Yan. Okay din naman yung war on drugs. Ang hindi lang maganda, yung maglalagay ng ebidensya, magtatanong ng ebidensya. Alam niyo, mananagot po kayo mga pulis kayo. Yun. Kapag kayo nagtanim ng ebidensya, hindi naman totoo, Yun. So, yun po sinasabi po natin, na tingnan natin mabuti. So, katulad ito, history is presented in Old Testament from Joshua to Esther. So, ito yung Joshua ay tumatalakay sa history ng Israel. Yun. And in the New Testament from Matthew through Acts, ito may tumatalakay sa tungkol sa Panginoon Kristo at sa church po natin. History on the record of the leading events is in the divine human dreams of redemption. So, ito palang New Testament ay tumatalakay sa pagtutubos ng Panginoon. So, pag-aralan po natin tema ng Biblia. Hindi pag nabasa natin, sasabihin natin, may nabasa tayo sa talata, sablay ang Biblia. O, di po ba? Ang mahirap dito ay binabasos yung Biblia namin, pero pag kami po'y sinabi namin yung kasama ng libro nyo, ipapapatay nyo kami, ang tindi niyan, Ay samantalang ang dami po nagpatunay na kahit hindi Kristiyano ang nagsasabi ng Biblia ay tama. Yun. Ang problema ay libro nyo saan galing.
O baka kakampi nyo na nasasabi. Eh, ang Biblia po ay lahat ng mga, kahit hindi po mga Kristiyano, sasabi ang Biblia po ay tama. Di po ba? Yun. Poetry primarily comprises the books of Job through the Songs of Solomon. Ito po yung mga sinasabi, Yan. This is the compendium, o pagsabing compendium, yung the word compendium, Pagsabing compendium, a brief summary of a larger work or of a field of knowledge. Yan. So ito po yung ginagamit sa field of knowledge of devotional and wisdom literature of the Bible. It has teaching as well as inspirational value. So meron palang tinatawag na inspirational value pala. So ang Biblia pala naglalaman inspirational value. Many of the chapters in the prophetic books also are written as Hebrew poetry. O makita natin O dapat alam mo yung mga Hebrew poetry. Pag hindi mo alam, hindi mo pwede sabihin sablay ang Biblia namin. Itanong kita, ano ba yung Hebrew poetry? Baka hindi mo sagot. Prophecy includes all the books from Isaiah to Malachi in the Old Testament. O yan, mga librong yan, basahin natin. Ay, nabasa mo sa passage, sasabihin mo na. Katulad doon may mga dumadampot, O sinabihan ako, biro mo naka-debate ko doon sa Facebook, sabi ba't kayo ka nagpapataw ng pastor? Si Kristo lang daw pastor niya. O paano mo naging pastor si Kristo? O nakita mo ba si Kristo? Ay, di matindi O sabi ko ngayon, yung palang tinutukoy niya, na sinasabi ni Kristo na huwag patawag ng guro, ang tinutukoy yung rabay. Yun po'y Jewish, Hudyo po yun. Ay, hindi mo pwede patawag ng rabay dahil unang-una, hindi ako nag-aaral ng rabbinic school. O, di ba ba? O. Kaya walang pwedeng magpatawag ng rabay. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito po ang sabi ni Jesus, huwag kayong patawag ng guro. Kasi yun ang una, huwag kayong patawag ng rabay. Kasi ibig sabihin ng rabay, master teacher. Eh, master teacher ba ako ng Hudyo? Hindi. Una, hindi ako magtuturo sa Hudyo. Kita mo kasablay. Ngayon, ito na lang. Naisip ko yung Sabi ko, haba At pagpaliwanag ko dito, hindi niya maintindihan. Ang tanong ko lang sa kanya ay ganito. O, sige. Saan mo mababasa sa Biblia na pag nagpapatawag ng pastor ay may impyerno? Abay, matalino, sabi sa akin. Bago ko ikasagutin, sagutin mo rin muna ang tanong ko. O, sabi ko, bago ako nga nagtatanong muna sa iyo, di sagutin mo muna yung tanong ko bago ko sagutin ang tanong mo. O, hindi siya na makaisa kasi tatrap mo ako O, tapos kinabukasan nagsabi siya ng gunggong, hindi daw lang guro. Ay, sa nga hindi alam ang guro O, kita mo, ang nakalagay po na pastor ay Ephesians 4:11. O, ngayon, kung nagpapatawag kami ng pastor, sino ba may sabing pastor ako? Yung aming simbahan. O, di ba? Simbahan Hindi ka pwede maging pastor nang hindi ka talaga na simbahan mo. O, at yung simbahan po ay, yan po nasa batas din na mayroong karapatan ng simbahan na mamili na magiging pastor. O, kami po Yawain mo si Pastor Kim, siya talaga sa amin O, di po ba? May sabi, hindi kita gawin pastor. Di ba mo tawagin pastor? O, bakit? May problema ba sa akin? Hindi. Ay, ang tanong ko naman, paano mo masabing naging pastor mo si Kristo? O nasa si Kristo ngayon? Paano siya naging pastor mo? Kita mo ng kasablayan ng utak yan, Yun. Si Kristo lang pastor niya. O, di po ba? O. Ay, nasa ba si Kristo ngayon? O. Paano ka pagpapastoran ni Kristo? Kita mo na, isa pa mga hirap yung sasalta ka ng gunggong. Kung sasabihin mong pastor mo si Kristo, tinuro ba ni Kristo magsalta ka ng gunggong? Ay, ito niya. Sa debate nga, matindi kayo Minumurin yung kadebate nyo. O sinabi ni Kristo na murahin mo yung kadebate mo at sabihin mo ng gunggong, o kita mo na. O sinabi ni Kristo yun. O marikot mo. Sabi ni Kristo yung mangmang hangal. O sinabi ni Kristo, at tanong, si Kristo ka ba para magsabing hangal? Ibig sabihin, pinapagawa ni Kristo yun. Wala po O di po ba? Kita yung kabalbalan nyo yan. Kaya nga, hindi siya nakaisa. O tapos meron naman kaya sa akin, sabi sa akin ang Biblia ay hindi pinapalik, hindi na dapat ipaliwanag yan. Ay, nimbitan ako. Pero nakalagay sa kalang exposition. O, kita mo na. Ano exposition? Sa dictionary, magpapaliwanag ka. O, di ba? O, yung ginagawa niyo. Di, yun pala. Matututunan ko pala. Hindi ko na kailangan pumunta ng simbahan nyo. Kaya hindi siya makaisa sa akin. O. Kita mo nang sasabihin, hindi dapat ipaliwanag yan kasi pwedeng malaman ng tao. Meron pa yung nakalagay na nakalagay na exposition. Ang exposition, magpapaliwanag ka. O, ditanggalin mo exposition. Kasi kung sasabihin mo na pwede palang matutunan ko yung Biblia, o di lahat ng tao babasahin natin, wag natin pasimbahin. O, di ba? Pwede yun.
Sasabihin mo, namimiloso po ako. Ito pang mga sablay na ano eh. Sasabihin nila ano eh. Kapatid, mali ang tanong mo. Ito, mayroon bang maling tanong? Ikaw ako naman nakausap nun. Paano? Mali din ang sagot nyo. Itama mo sagot, magkakasundo tayo. O, di ba? Kasi pag nasisilat ka na eh. Ito kasi kung bakit ganun tayo, kaya tayo nasisilat. Gusto nating pakitang alam natin lahat. Hindi po. Ako sinasabi ko hindi ko alam eh. O, di ba? Kasi mas maganda yun. O kasi pinapakita nating magaling tayo, pero sa totoo lang, pag nasisilat ka naman, yun ang sasabihin nun, mali ang tanong. Saan ka nakakita mali ang tanong? May mali bang tanong? Kaya nga nagtatanong yan. O di mali din ang sagot mo. O di itama mo, magkakasundo tayo. O, di ba? Ako hindi po galit kasi minsan, yung ating pananaw sa Biblia ay napakasablay. Ano po? Katulad, sabi mo na ang Biblia namin sablay. Paano mo nalaman sablay? Nabasa mo ba? O isang passage na nabasa mo? O di ba? O katulad ng asin ng yung asin. Sabi ni Jesus, kumuha ng alat ang asin. O, sabi ni Jesus, nawawalan ng alat ang asin. Ngayon, anong asin ang ginamit diyan? Sige nga, tanong ko kayo. Wala mo yung background. O baka sabi mo asin ng Pilipinas. Ang asin ng Pilipinas, hindi ka nawawalan ng alat yan. Hindi asin ng Pilipinas ang ginamit ni Jesus. O kasi noon, ang asin po, ito yung gustong sabihin ng Panginoon kasi may pabrika ng asin doon na mayroong expiration noon sa panahon ng Palestina. Sa Palestine po yun, nag-expire po ang lasa. At kinonect ni Kristo sa ating pamumuhay. Kasi katanong ganda ang gusto sabihin ng Panginoon, katanong ganda na sinasabi mo, hindi mahalaga sa tao yan kapag hindi nakita ang mabubuting gawa sa iyo. Yun ang ibig sabihin niyan. O katulad noon, sinabi ni Jesus, kapag sinampal ka sa pisngi, iharap mo ang kabila. O di ba? O, ibig sabihin, papasunto ka. Ang gusto kong sabihin ng Panginoon doon, magpakumbaba tayo, kita yung mga nabasa nyo. Tapos, paano ka nabasa mo yung sa Biblia, yung sabi niya na kainin ang salita. O, ibig sabihin, kakainin kitong Biblia, yung ba ang O, pag ginahin mo yun, subukan mo na ano nangyari sa bituka mo. O, di ba? Ang ibig sabihin nun, unawain natin yung mga sinasabi ng Biblia. O sabihin nyo, sablay ang Biblia. Ang sinasabi doon, basahin mo, yung ibig sabihin ng kinain mo, ano naman yung nguyain? Ibig sabihin, bulayin mo. O para tama ang interpretation natin. Ano nangyayari, sasabihin mo, nabasa mo yung kainin. Abay, sino yung dukulukong kakain yan? Ako hindi ko kakainin to. Ang sinabing kainin, basahin. O katulad ng sabi ni Jesus, uminom ng aking dugo. At kumakain na aking laman. Ang tinutukoy, hindi po sinasabi ni Kristo, cannibal po tayo. Ano po ang sinasabi ni Kristo? Ang gusto niya sabihin dito ay yung pagsunod sa Kanya, yun ibig sabihin, kainin ang aking laman. Kailan tanggapin mo siya, makiisa ka kay Kristo, yun ang ibig sabihin ng pagkain ng aking laman. O katulad meron nakalagay sa Biblia, kung magkasala ang mata mo, dukitin mo tatapon. Mabuti pang pumunta ka sa langit ng wala kang kulang isang mata mo para makapunta ka doon. Ang ibig sabihin, dudukutin mo talaga mata mo, kita niyo yung kasablayan Yun. Ang ibig sabihin, yung mata natin, huwag natin gamitin sa kasalanan. Nakita niyo po, ang daming dumadambit kita ko Pag ako'y nakikinig, sabi ko yung mga sablay ng mga ere. Nakakalungkot naman Tama ang Biblia, sino kung may problema? Utak natin. Di ba? Kasi hindi natin inawa. Tandaan po natin, minsan pa nga binabasos natin sumulat ng Biblia Yung mga author ng Biblia. Katulad dadamputan niyo kami ng dapat kami nagpapabayad sa kasal. Sino may sabing magpabayad kami ng kasal? Yung PSA dahil hindi po libre yan. Kasi ang gagamitin nyo ay pamahagi ng libre, kaya bigyan ng libre. Ano ba yung ipamahagi ng libre? Yung Ebanghelyo. Hindi ka dapat nagdadala ng supot kagaya sa mga sasakyan. Ginagawa ng mga port watch na yan. Mahilig libre yan Yan pangalan sa salita ng Diyos. Pangalawa, hindi ka dapat mahingi ng offering dahil wala sa simbahan yan. Di ba? Ito mga tao, bigyan namin, pero mo, yun lang pamasahe, pamasahe ko na lang, ibibigay ko pa dyan. Sasabihin mo, para sa Panginoon. O ganun ba ang Panginoon? O pag oras sa simbahan, diyan ka magbigay. Pero yung mga nakano niya, di ba? O kaya minsan may kinakausap ako doon, sabi ko, ba't huwag ka magbigay dyan? Ibibigay dyan. Yung sasabihin, ikaw ang gawa. O di ba? Ano ka, GMA? O kita nyo na. So, kita nyo po, ang yung dadamputin ay laging ang sino man nagbibigay ay pagpapalain. Pero ang tanong, nasaan ka ba? Pag nasa bus ba yan? Simbahan ba yan? Hindi simbahan yung bus. Pwede kang mangaral dyan, hindi masama yan, pero yung magpa-offering ka, matindi yan,
Yun, dadamputin niyo yung magbigay kayo. Kailan, bakit ginamit yun? Tingnan mo nga, ano yung context nun? Kita mo sabay yung context natin, ano? Yun po yung sinasabi po natin, ano, mga kapatid. So sana, unawain natin mabuti yung Biblia. Diba? Ito pa, may mga taong hindi sinasangguni yung commentary muna eh. Diba? Pag dinampot mo, interpret mo kagad. Katulad nung kapag magkasala mo, mata mo, dukitin mo. Ang ibig lang sabihin nun na Jesus, huwag mong gamitin saksala yung mata mo. Kasi nga, pwedeng yung mata mo ay magdulot sa iyo ng kapahamakan. O sige, sabihin natin, alam niyo ang nakita ko, yung palang bulag, mas matindi rin pala ang kahalayan niya. O, natanggal nga yung mata mo, pero mas matindi din ang kahalayan ng bulag. O, may yan, may mga imahinasyon tayo, isip yan eh. Di ba? O, ibig sabihin naman, nakita mo yung magandang dalaga. Ay, di dapat para sa'yo, art lang yan, hindi yung kakaroon ka ng pang-akit. So, nagkakasala, isip, dapat hindi matang dudukitin natin, utak natin, patanggal natin, o, di ba? O, mas maganda yun. O, eto pa, kung ang kamay mo magkasala, mabuti pang ang kamay mo ay putulin. O, ba't mo puputulin ang kamay? O, di ba? Ang ibig sabihin, huwag nating gamitin. Bahagi ng katawan natin, di po ba? Eto, merong isa pang sinabi sa Biblia, na hindi inuunawa ng marami. Kapag binato ka ng bato, bati mo ng tinapay. O, ang sagot na iba, batay mo, sama mong garapon. Ang tinutukoy ng Panginoon doon, kapag ka sinabihan ka ng masakit, huwag mo nang gantihan. O, sabihin ko, sinabihan ka, pangit mo lalaki, Gerald, di sabihin mo, thank you, yun lang. Alam mo namang gwapo ka eh. O, diba? Ba't ka kung papatulan? Eh, anong nangyayari kasi, kung bakit sinasabi ng Panginoon, para maiwasan yung mapag-aaway ng tao. Kasi nangyayari, nagagantihan ng tao eh. O yun sabi ng Panginoon, kapag binato ka ng bato yung tinapay. Ibig sabihin, masakit yung ginawa niya, gantihan mo siya na mabuti. Meron pa nga sinabi sa Biblia, ito pang sabi, kapag may kaaway ka, regular man palihim at mawala ang galit mo. Regular man palihim mabuting, ang ibig sabihin, gumanti ka na mabuti. O katulad ng mga nagbabatol ngayon, sari-sari na, yung mga, yung Duterte at saka yung mga Marcoses, sasabihin ng isa, sasabihin naman ng Marcos pro-China, sasabihin naman ng mga BBM, ng mga Duterians ay bangag, ay kita mo na. Masakit po yun. Paano mo nalaman bangag, O di po ba? Pero sa totoo lang po, pinakamaganda tumahimik po tayo, wag mo nang gantihan. Yun ang ibig sabihin niya. Hindi yung, hindi naman literal na tinapay yung sinasabi ng Panginoon na yun eh. Di ba? Yung ba yung sinabi? O di ba hindi naman yung sinabi na gantihan mo ng, pag binato ka ng bato yung tinapay, ibig sabihin mabubuti. Yun po yung sinasabi po natin, Kaya sinasabi po dito, tamang pag-aaral, tamang pag-analisa, po. Kaya nga sinasabi meditate, bulayin, O, pag sinabing bulayin, unawain mo yung sinasabi ng talata. Hindi pag nadampot mo, i-interpret mo kagad. O, di ba? O, may mga, alam niyo yung Biblia, meron po yung tinatawag na itong context katulad ng logical context. Marami inaalis yung logical Yung isip ng Biblia, ito pang may nagsasabi pa, hindi dapat gamitin ng logic. Ano bang logic? Sige nga, tingnan natin. Sa dictionary, nakalagay logic, the love of knowledge. Bakit? Kung talaga masama ang knowledge, bakit sabi ni Solomon? Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimulan ng karunungan. O, di karunungan pala. Bakit sasabihin pa ni Jesus na, be wise? O, sabi ni Jesus yun eh. Di nagkamali pala sa Jesus. Kita nyo? Tapos sabi, hindi naman ganun. Ay, sinabi mo eh. O, di ba? So, minsan, dapat makita natin yan na ang tayo lang ang nagkakamali ng pang-anawa sa Biblia, tapos ang mangyayari, pagbibintang natin Biblia na mali ang Biblia. Kaya sabi po dito, pag-aralan, Yun. Eto po, dito magtatapos. A brief overview, outline of what is in the Bible. Katulad ng creation of the homiletics, Genesis chapter 1 verse 1, revelation of Satan and Chaos result. So ito yung mahaba, kaya hindi ko na isa-isa, po. So, pag-aralan natin mabuti, at magtanong tayo sa nakakaalam, po. Hindi ko na sinasabi ako pinakamarunong, pero tayo pinag-aanalisa, po. Minsan kasi yung pang-unawa natin, katulad ng sasabihin ng iba, sabi dito, meron pa ikang ginawa sa Jesus na kung isusulat lahat, hindi nakakasya. Kaya sabi nila, nagkaroon kami ng libro, yung Mormons, sabi, nagkaroon sila ng libro ng Mormons. Kasi nga, yun daw sinulat ni Jesus, yung daw ginawa ni Jesus ay hindi nakasulat. Anong gusto sabihin ni Paul doon, ni John doon? Kasi pag dinitalyin ko lahat,
talagang buong mundong libro ay katisulat mo yan. Malawak yan. Kaya sabi ni John, sapat na yan na isulat ko. O, di ba? Nang purpose ng pagsusulat, etong tanong, bakit sinulat ni Juan yun? Para maniwala kayo si Jesus ang Kristo. Yun ang purpose eh. O, di ba? So, huwag natin lampasan yung sinasabi ni Juan. Ito lang po ang sinasabi po natin. Kasi mahaba ito eh. So, hanggang dito lang po tayo. At ang pinakauli po, yung redemption, a new era of grace. Hanggang dito lang po tayo. So, maliwanag po ng Biblia po ay tama. Sino po ang may mali? Tayo na tao. Hindi mo inuwain. Pag-aralan mo. Ako, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, ito yung aking gusto ipakita. Dami kong libro dito. Basa ko ng basa dyan. Ito pa yung libro ko. Paano hindi ako mayaman sa pananalita ng Diyos? Magbasa ka. Dapat unawain mo mabuti. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, ay hindi yung pag dinampot wali-wali ka agad. Sabi nga ng Pastor Sancho, Bisaya po yun. Ibig sabihin nun, bigla mo interpret, ay sablay po yan. Ito po ang batas ng Biblia, ng pag-interpret eh. A text without a context is pretext. Ibig sabihin ng pretext, sablay na interpretasyon. Pretext ha. Minsan layo. O diba? So pagkarami ng context, katulad nun, ang Biblia po merong grammar. Dapat makita natin yung plural o singular. Minsan di natin nakikita yan eh. At ang dadamputin ng iba eh, si Jesus ika at ang Ama isa. Pero si Jesus at ang Ama yun din. Bakit? Sana sinabi ng Diyos Ama, itong sinisinta kong anak, ay sabi ito eh, di ba may tinuro siya? O kita mong kasablayan? O anong, ngayon, ito, dinadampot ng iba, ako tang may isa. Pero sa English, nakalagay R. O, anong R? Plural, hindi singular ang ginamit. Pag singular pong ginamit, sablay po yung nagsulat niyan. Sa totoo lang po, lahat ng nagsulat ng Biblia, tama po ang grammar nila. Sino po ang nagbabago? Tayo. O dapat makita mo rin yung capital letter o small letter. Pag capital letter, ang dapat isulat mo sa salitang Diyos, dapat malaking titik. Pag maliit na titik yan, either yan kay Satanas, o kaya may tanong, yung Diyos ng sanlibutan, maliit na di ang ginamit doon. Kaya pag Diyos, titingnan mo anong pagkakagamit. Minsan, yung mga nagsusulat pa nga, ilalagay maliit na Diyos. O di ba? Kaya minsan tinutuwid natin yun. Satanas yan eh. Di ba? Tapos meron din na katulad ng spirit, dalawang klase ng spirit. May human spirit at merong espiritu ni Satanas. At meron ng Holy Spirit. Kapag ka malaking titik na espiritu, Holy Spirit mo natutukoy dyan. So dapat titingnan natin yan. O katulad nun, sabi ng iba ay siyam na bunga. Wala naman siyam na bunga yung makikita. Ang ginamit po ni Paul sa Galatians chapter 5, 22, but the fruit, hindi po fruits. O, diba? O, kita mo, sinong interpretation ng siyam na bunga? Adi mga sablay ang isipan po. O, sasabi mo, siyam na bunga ay nakalagay fruit. Walang S. O, that is collective noun. So, dapat, pag tayo dumampot, tingnan natin mabuti. O, yung Trinity, paano na-determine Trinity? Ang isang Trinity, ayon sa paliwanag po ni Antonio F. Ormeo do sa kanyang fundamental truths, sabi niya, yung palang Trinity ay yung tatlong persona ng Diyos nagkaisa, kaya triunity, kaya Trinity pinisi. O ang tanong, bakit ang Trinity po, ulitin ko, hindi po siya biblical term, but theological term. Ginamit ng mga teologo. Ito po, paano natin makikita ang, although hindi Trinity ang ginamit, pero paano natin ma-determine yung tatlo? O, ito po, ang tamang interpretation po, may isang Diyos na may tatlong Diyos. Kasi kung absolute one, o tapos sabihin, Diyos Jesus, Diyos ang Holy Spirit, Diyos ang Ama, pero absolute one, hindi absolute po yun. Ito po, para ma-determine natin, sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. In the beginning was God. O yung God na ginamit doon ay three. O kasi ang ginamit po doon, Rebel, Gabayno. Ang ginamit po na doon ay Elohim. Eloha, singular, plus im, plural. O yun po, Hebrew po yan. Ako po yung professor ng Hebrew sa amin kahapon. At nagtutuwa ko doon sa mga estudyante, may pinapagawa ko sa Tapos sa New Testament naman, John chapter 1 verse 1, sabi po doon, in the beginning was God, and the Word was with God, and the Word was God. Sabi dito, sabi doon, in the beginning was Theos.
O, theos. Pag sabing theos, meron po sigma, Greek yun eh. Yung the word theos, kasi pag ang sigma, dalawa po ang sigma. Kapag ka-cotting 6, yan po ay sa gitna mo. Pag nasa gitna po yan, yun ang gagamitin. Pero pag sigma ganito, sa huli po yan. At ang sigma po, ibig sabihin plural po yan. Theos, hindi po theo. Theos po ang ginamit eh. At ginamit, yung sabi po doon, and the word, and in the beginning was theos. Theos, ano. And, sabi dito, tingnan natin dito, mas maganda itong, basahin na lang natin para sure tayo, Ito sa John, Kaya makikita natin dito yung kasablay natin hindi naniniwala sa Trinity eh. Sabi po dito, in the beginning, the Word already existed. Yun the Word, The Word was with God. Ano naman ang ibig sabihin ng Word? Ang Word po, that is Logos. That means speaker of God. Ang sinasabi ni Juan, si Jesus nandun na sa pasimula, bago pang pagkalika, nandun na si Jesus. Kaya Diyos siya eh. Kaya sabi niya, nakita ko si Satanas na, na nagrebelde. Alam niya ibig sabihin, kaharap siya doon. Di ba? In the beginning, the Word already existed. The Word was with God. Theos, yung salita sa Jesus, malaking titik mong ginamit. Ibig sabihin, the Logos was with Theos. Yun. Ibig sabihin, kaya may tayong tinatawag na kadyusan. Pag sabing kadyusan, may kasama siya. Ito naman yung pananaw ng oneness. Sabi nila, ang kasama ay kalimikha ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos, lalay natin. Sabi anghel daw. Ang anghel hindi pwede lumikha. Kaya natin saan nyo sinasabi nyong iisa? Yun natin, ibig sabihin, may kasama siya at ang kasama niyong tagapaglikha din. Di po ba? Ito, the word, yung salitang word, yung logos, was with God, kasama ng Diyos. Ano po? Yun. And the word was with God, theon. Yung the word, theon, yan po ay hindi po feminine, hindi po masculine, that is neuter. Ano po? Yun po sa Greek. Kaya nagsasabing, si Jesus po ay sinasabi ni Juan na Diyos siya kasi malaking titik ginamit dito. Anong patuloy ni Juan? Na Diyos. Bago pa ang paglikha, nandun na si Jesus. Di ba? Basahin natin sunod. Verse 2. He existed in the beginning with God. Sa pasimula pa ay nandun na siya. Yun. At sa verse 3, God created everything through Him. Nilikha lahat ng bagay ng Diyos sa pamagitan niya. And nothing was created except through Him. Kaya ka naging tao dahil kay Jesus. Alam niyo ba, nag-speaker dyan si Jesus. Kaya sabi ng Diyos, di ba, doon sa mga alagad niya, siya ang inyong pakinggan. Siya ang tagapagsalita ng Diyos eh. Di ba, kaya nga says living word. Kasi lahat ng sinasabi, nagkakaroon ng buhay. Di ba sabi niya, let there be light. Ba't nagkaroon ng liwanag? Si Kristo nandun na. Kasama siya sa paglikha. Di ba? Kasama sa paglikha. At sabi dito, and the Logos was with God. Greek yung sinasabi natin, nandun yung lambda, nandun yung sigma, nandun yung omega pong ginamit doon. Kasi dalawang klase yung omega at saka omicron. Ano may sinasabi ni Jesus na I am the alpha and omega. Sabi niya, ang ibig sabihin nito, ako ang unang letra ng Greek alphabet at yung letra. Pwede natin gamitin sa English. I am A to Z. Yun pong ibig sabihin. At ang ibig sabihin ng Jesus, wala nang susunod pa. So, ginamit din sa Diyos Ama yan. So, sa makatwid, Diyos po si Jesus. Pero yung makapagdebate sa inyo, basta't ako ay, pag ako nakinig, ay magbablog ako. Diba? Kasi itinutuwid ko yung mga naririnig ko. So, ito po yung sinasabi ng Biblia. Sasabihin natin, walay kasi Biblia ang Trinity. Ang tanong ko sa iyo, may meron ba sa Biblia yung nakalagay na Biblia? Wala kang mababasang Biblia eh. Ang tanong ko ngayon sa iyo, tanong ko sa iyo, lahat ba nakasulat sa Biblia salita ng Diyos? Ano ngayon sasagot mo? Alam niyo, hindi po lahat nakasulat sa Biblia salita ng Diyos. Di ba? Kasi may salita sa Satanas diyan. Ang ibig sabihin ng ang Biblia salita ng Diyos, ang aklat na kinasihan ng Diyos, yun ang ibig sabihin, yun yung terminong ginamit. Kaya kahit salita ng Satanas, inspired po yan. Ano yung sabihin ng inspiration? Kasi may taong ginamit ng Diyos. Kasi pag walang tao, walang inspiration. Paano maging inspired ng Diyos? Di ba? Sabi ng iba yan ikang Biblia gawalan ng tao. Pasalamat ka taong gumawa, hindi hayop. Kung hayop ang gumawa niyan, baka hindi mo basahin. Kaya nga,
Diyan po tayo sumasablay, ano po kapatid. So pag-aralan natin mabuti, ano po. Oh. Kasi sabi, walang Trinity, wala rin ng Bible sa Bible. Ano ba ibig sabihin ng salitang Bible? From the Greek word biblos, nag-isipin aklat. O di po ba? Ang Old Testament is 39 at ang New Testament is, ano yun? Sa New Testament, 27 books. Kaya nga 66 books. Paglalambas doon, hindi na po tama yun. Ano. Eto, sabi ng iba, meron kang natuklasan na aklat na hindi tinuturo ng Kristiyano. Ba't naman ituturo yun? Ay, ay Biblia kami. So, ang Biblia naniniwala kami, hindi namin tuturo yan. Pag may lumabas pa yan, palso po yan. O ano na yan sa gitna ng Biblia? That is 400 years. Panahon na ninisalta ang Panginoon. O yun po, dapat pag-aralan po natin. Yan yung sinasabi natin, kahit tulog tayo, pwede natin malaman. Maliwanag na po ano. So, ang Trinity po ay hindi sa biblical term, ang Trinity ginamit ng mga teologo. O, di ba? At para makita mo yan, para mapagtibay mo yan, ano nakalagay doon? O, Genesis chapter 1 verse 1, and the beginning was God. O, Elohim. Hindi Eloha ang ginamit. Kung Eloha, pwede nga sabihin mo singular. O, plural po eh. O, plus im, yung the word im. O, sino pa nagpaliwanag niyan? Si Antonio F. Ormeo. Nakita ang ganda ng presentation niya doon. Ano po? O, di ba? O, ito yung sasabihin yung mga oneness says at ang ama, yun din ang ama. O, hindi nakalagay doon, sabi niya, ako at ang ama isa. Hindi sinabi, ako rin yung ama. O, sabla yun. O, sabi natin, sige, kunin natin yung, sabi natin, kung talagang, sige, kunin yung logic na yun na. O, sa pamilya, pwede ko ba sabihin, ako rin yung ina? O, nanganganak ka ba? O, di ba? Hindi. Tingnan po natin mabuti. Ano. So, ngayon, tingnan natin mabuti. Katulad ng sabi ng Diyos kay Saul, patay mo lahat. Ano. Bakit nga pinapapatay ng Panginoon? Kay Saul yun. Kasi masama yun. Ang Diyos nila ay Diyos na pagano eh. Masama. Anong ginagawa nila? O, sinusunog yung anak sa apoy. O, meron pa nga yung pinapakain yung anak sa buhaya. Pinapagawa ba ng Diyos yan? Hindi. Yung mga spiritista, pinapabato ng Diyos yan. Kaya pinapaubos eh. Pero kung mabuti yung mga tao yun, hindi ipapapatay ng Diyos. O, kita nyo na. O, katulad na, ito yung mga sinisisi sa Sarah, Bakit kasi Sarah ibinigay ang kanyang katulong para mapangasawa ni Abraham? Kasi, dapat marami yung context. Nung panahon na yun, ang kanilang kultura nung panahon na yun, kapag hindi magkanakaisang babae na may asawa, at may katulong siya, yung katulong niya ang ibibigay niya doon. O di ba? Sa kanyang asawa para magkaanak. At yung anak nila magiging kanila yun. Yun yung kultura eh. O ano sabi niya di ba? Sabi natin parang dinaya si Saul, si Jacob Ano yung pandarya kay Jacob? Na ang salit na ang ipaasawa sa kanya si Rebecca, si Rachel kasi si Rachel naman niya eh. Sila yung pinasawa. Ngayon sabi naman ni Laban, hindi kasi kagaling dito na na mauna yung bunso. O kaya nga nagkaroon ng dalawang asawa yun. Ang tanong, pinagbabawal ba ng Diyos yun? Binawalan ba? Hindi. Kasi hindi pa naman wala pa naman pagbabawal noon. Kailan binawal ang pag-aasawa sa New Testament? Diba? Kaya ngayon, kanino binabawal? Sa mga Kristiyano. O pag may sunod dyan, kabit, ang tawag dyan. O diba? O yun. Pero sa Old Testament po, sabi po doon kaya sabi din ni Laban kay Jacob, ay kailangan mo ng yun munang panganay. O kaya nga naging dalawang asawa niya eh. Di po ba? Kasi ang kultura noon, hindi kaugalan dito yung mauna yung bunso. Nasa kultura yan. Pag-aralan niyo muna yung context na yan. Yan. Kaya kahit po sa ibang mga lugar, ayoko nang banggitin baka mamaya mapagdagdag social media to. Ayaw nating makasagasa ng ano pa man. Kasi yun na po sinasabi, kultura po ng Biblia pag-aralan na po natin. Yun. Noon, pinakagtulutan yung magkapatid. Ano po? Kasi nga kakaunti pang tao. Pero dumami ng tao, ayaw na ng Diyos na magkaroon ka ng pakikipagtalik sa yung malapit na kamag-anak. Yung malapit So, pero second cousin, tinanong namin sa PSA, hindi ko pa rin maintindihan yung paano ba magiging second cousin yun. O, ganun pala.
Pag second cousin daw, pwede na eh. Pero sa akin, ayoko pa rin magkasal. Bakit? Kasi baka mamaya nasusuway ko yung sinasabi ng Biblia. Sa Biblia po kasi, nakalagay po ay hanggang 4th generation. Pang-apat na salilahi mo, Pero sa PSA, diniklara po yan na legal na. So PSA po ang sinasabi. Kaya ako kami nagpapabayad sa kasal, mga kapatid. Ang baang singil ko, 4,000. Ay susulong ko naman yung mo. Pero bago ako magkasal, unang-unang ginagawa ko muna sa mag-asawa pag may mag-ano. Pero sa ikakasal po namin, dapat member namin ng isa, kahit Catholic o kaya ibang religion na iba, pwede yun. Pero pagka hindi namin pa rin member, bawal po yun. Bawal din kayo magkasal sa minor de edad, matatanggal na kami ng lisensya. O di ba? Marami nakita kasal ng kasal eh. Dahil gusto mong kumigback, ay di, may dali ka dyan, At saka dapat may sulong mo, dapat 30 days pa lang, may sulong mo na yung pagkakasal niyan, kahit linggo, kinabukasan pwede mo na. Kaya nga, one month yan eh. O di ba? Pag hindi mo nisulong yan, at yan ay hinanap sa PSA at wala nakita, may kaso po ang minister dyan. Akala niyo ba sa nagkakasal? Una, bago namin ikasal yan, una pinapupunta mo namin sa munisipyo. Ang munisipyo ay magsasabi, mag-apply ka ng Senomar, Bakit may Senomar? Kasi ang Senomar ay nagpapahayag kung nisabit o wala. O ito naman, bakit 10 days na nakapaskil muna? Para malaman kung itong taong ito ay mayroong right na magpakasal, O ngayon, dati di ba, sa simbahan, naalala ko nung bata pa ako eh. Lagi may mga sumisigaw na babae, itigil ng kasal, may pananagutan na yan. Hindi mo na po pwedeng gawin yun. O ang titingnan dokumento diyan, yan bang dokumento may legal? Kahit sumigaw ka diyan, ano ikakaso sa iyo? Nanggugulo ka sa kasal. Kaya kahit may sumigaw diyan. Ang isang patutunayan mo lang, at saka hindi ka naman pwedeng payagan ng munisipyo na na ikasal ka kung meron kang sabit. Ang isang basen lang na talagang may sabit yung lalaki o yung babae ay kapag sa PSA nakita yung salitang, yung Senomar at nakita na meron siyang asawa, yun, pwede. O legal po yun. Pwede mong dalhin yun, pero hindi po pwede. Di ba? Bawal kang mag-ingay yun. Noong araw pwede, tinitigil ng pare eh. Di ba? Tinitigil ng pare noon. At may sabit. Ay ba't may titigil? Ang isang patunay dyan ay kung talagang kasal talaga, yun ang patunay niya. Yun. Ay ako naman, pag nagkasal ako, talagang basta't kung meron lang opisina, dala ko agad yan. Diba? Ang inano po namin ay, ang hinihingi niya sa munisipyo ay yung license. Diba? Yung license sa kasal, yung pagkakasal niyo, marriage license. Pero sa amin po, marriage certificate. Certificate po ang tawag dyan. At ang masasabi ko, yung pong tinatawag nating contract, ang wala hanggan po ang contract niyan, habang buhay po ang contract niyan. Diba? Hanggat buhay ka. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ang pagtatali ng kasal madali, pero ang magputol hindi pwede. Kahit pa 7 taon na yan. Di ba? Kasi talagang yung sinabi ni Kristo, doon po tayo may higpit, po. So, dapat sundin po natin yun. Ang problema natin tayong Kristiyano sa bansa natin, di ba? Yung Pilipian, yung Pilipinas, galing kay Pilipian eh. Philippines, di po ba? O galing din sa Philip na disciple ni Christ. Kaya Christian po tayo eh. Pero ang nakakalungkot po, di ba, ibig sabihin ng Christian, taga-sunod ni Kristo, ang gusto natin ay paghiwalayin yung mag-asawa. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Huwag paghiwalayin, sabi ni Jesus, paghiwalayin. Kaya yun po yung sinasabi po natin. So, hanggang dito lang po, napunta pa tayo sa kasal. Kasi gusto nating makita ng tao na talagang hindi po natutuwa ang Diyos sa mga pinagagagawa po natin. Elisa Posturiosa Velasco, shoutout sa iyo. So, hanggang dito lang po mga kapatid. At sana po napagpala po kayo. So, bukas ay iba na nagbablog ko uli. So, baka bablog ko bukas ay tungkol sa pagka-Diyos. Yung yung Diyos natin, tapos yung pagka-Diyos ni Kristo, tatakayin din po natin yan. Kasi napakalaga po niya na malaga naman natin doktrina. Hindi lang natin tinutuloy hermeneutics kasi sa mga hindi pa nakapagbasa ng Biblia, mahirap pong ituro yan. Kasi unang-una, kailangan pag-aralan ng context niyan.
Pero pag-aaralan po natin sa susunod, sa Sabado, bukas ay yung tinatawag nating about sa Diyos, about God. Di ba? Anong patunay na may Diyos? Yun po ang titingnan po natin. So hanggang dito lang po tayo at tayo po ay manalangin. Tapos na po tayo sa Bible. So basta isa lang po masabi natin, ang Biblia po ay salita po ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi naman kumot salita ng Diyos, lahat ng nasa Biblia sinalita ng Diyos, hindi po. Ang ibig sabihin, ang Biblia salita po ng Diyos, ang salitang kinasihan ng Panginoon. Yun po ibig sabihin ng salita ng Diyos, ang term na salita ng Diyos. Kasi tinanong kami dati ni Pastor Sancho dyan wala nakasagot Wala ba nakasagot sa Biblia salita ng Diyos? Ay kung sabi mo salita ng Diyos lahat yan, ay ibig sabihin, Diyos ang nagsalita, Di ba? Sa Satanas yung salita, Satanas. Yung ba salita ng Diyos? Hindi. Pero yung salita ni Satanas yan, pero nasa Biblia, inspired pa rin yan. Hindi kasi ilalagay yan kung hindi inspired po. Kaya ang Biblia po, masasabi natin na ito po ay nagtuturo ng katotohanan at dapat natin sundin po. So tayo po yung manalangin na pagpalang Diyos na mapanasalamat. Salamat sa araw na ito. Patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamatan ang lalakila sa buhay po namin. Thank you, Lord, sa oras ito, Panginoon, sa aming na pag-aralan. At tatapos na pong aming gawain, Lord. Dalayan ko rin po, Panginoon, ang aking kapatid na si Brother Gerald Abonillo, Panginoon. Alam ko, hindi aksidente yung kanyang pakikinig, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay, Lord God. At salamat po sa kanyang pagiging president namin, Panginoon. Sa kanyang mabuting puso, Panginoon. Bigyan mo siya ng talino, Panginoon, upang mapamalaan niya ang grupo namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sapagkat without you, Panginoon, ay wala pong tagumpay ang mga ng Panginoon. Salamat, Lord, sa aming pong bansa, Panginoon, sapagkat alam namin na sa bansang ito, kahit iba ang presidente, isa lang po aming natanggap ang masarap maging Pilipino, sapagkat meron kaming karapatan magbahay, meron kaming karapatan na bumoto, at ito po hindi nilis ng gobyerno po namin. Kaya, ano man po ang nangyayari sa gobyerno po namin, wala po sana kami pakialam. Basta ang mahalaga, Panginoon, nakikinabang kami sa tinatamasa bilang mamayang Pilipino, Panginoon. Meron kaming mga karapatan na dapat naming sundin, Panginoon. Na dapat naming malaman, Panginoon, upang hindi naman kami perwisyo ng iba, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. So God bless you po.